At sa ating aralin ngayon mga kapatid, sa hapong ito, naway madagdagan ng ating mga kaalaman tungo sa ikalalago ng ating pananampalataya sa ikauunlad ng ating relasyon sa Panginoon. Ang title po ng lesson natin ngayon ay may pamagat na Baby Christian ka ba? So English Tagalog na patanong. Tingnan natin mga kapatid. Ang mga version ng Biblia natin gagamitin, tatlong version po. Ang bagong Biblia, yung American Standard Bible at bagong Magandang Balita Biblia. Yung bagong Magandang Balita Biblia, 2005 edition. Ito po yung tinatawag nating Revised Tagalog Popular Version. Ang title natin mga kapatid ay isang katanungan. Parang itong tanong din na ilang taong ka na ba o gaano katagal ka nang sumasampalataya kay Kristo? Ilang taong ka ng Kristiyano? Maaaring ang iba sa atin ay ipinanganak ng kanilang mga parents ay mga mananampalataya na talaga. Pero hindi yun ang simula ng taon natin nung isinilang tayo. Hindi naman yun nangangahulugan na kasi na kung anong edad natin ay ganun ka na rin katagal na sumasampalataya kay Kristo dahil ipinanganak ka na ang parents mo ay mananampalataya. Ang katanungan natin mga kapatid, kung ilang taon ka nang mananampalataya kay Kristo, ay yaong magmula nung talagang seryoso mong tinanggap ang Panginoon Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Doon nagsisimula yun eh. Ito yung panahon na naintindihan mo na ikaw ay isang makasalanan at nangangailangan ng kaligtasan. Naunawaan mo na si Kristo lamang ang makapagliligtas sa iyo sa kaparusahan sa ikalawang kamatayan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Ito yung panahon na naganap sa atin, yung sinasabi ni Apostol Pablo dito sa Efeso 1:13. Tingnan niyo mga kapatid. Ito talaga yung point of time na nagkaroon tayo ng pananampalataya na tunay sa ating Panginoon sa Kristo. Pero dito nagsisimula. Diyan nagsisimula ang lahat. Ang sabi dito sa Efeso 1:13, sa Kanya'y kayo rin naman. Yung Kanya rito mga kapatid ay tumutukoy sa ating Panginoon sa Kristo. Ibig sabihin kay Kristo din naman tayo na nakarinig ng salita ng katotohanan. Ano ba yung salita ng katotohanan? Pag sinabing salita ng katotohanan, salita ng Diyos yan mga kapatid. Nakarinig, ibig sabihin nagpapahiwatig na ang pananampalataya natin talagang nagsimula yan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Dahil kung titingnan natin, babalik tayo mamaya dyan, silip muna tayo rito sa Roma 10:17. Nakarinig na salita ng katotohanan, ano ba importante na tayo nakadinig? Ang sabi rito, kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. So yung faith, mga kapatid, sabi rito, so faith comes from hearing and hearing by the word of Christ. So, tunay na pananampalataya pinag-uusapan dyan, nanggagaling yan sa pakikinig. At ang dapat na pinakikinggan para magkaroon tayo ng tunay na pananampalataya ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. So, yan yung sinasabi na nakarinig ng salita ng katotohanan. Katumbas yan na nakarinig tayo ng salita ni Kristo, salita ng Diyos. Nakarinig ng pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya sabi sa sumunod na parirala, ang Ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Gospel of your salvation. Ebanghelyo, ibig sabihin ng Ebanghelyo, mabuting balita. Ano yung mabuting balita tungkol sa ating kaligtasan? Ang Ebanghelyo, mga kapatid, ay mensahe ng kaligtasan na dala ng ating Panginoon sa Kristo. Doon nakapaloob yung tungkol sa kamatayan ni Kristo, pagkabuhay na maguli ni Kristo. Nandyan din yung kapatawaran ng ating mga pagkakasala. Yan ang nadinig natin ng mga katotohanan. Yan ang paraan mga kapatid kung paano tayo nagkakaroon ng kaligtasan. Yung mga mananampalataya, nakadinig ng Ebanghelyo. At yan yung nadinig dito mga kapatid, Ebanghelyo tungkol sa kaligtasan. Yung aral na ating napakinggan, hindi yung Ebanghelyo tungkol doon sa pagtupad ng ating mga pangarap. Hindi yung Ebanghelyo na para bagang nagtuturo na i-claim mo yan.
Basta gusto mo, i-claim mo lang yan at ibibigay sa'yo ng Panginoon Diyos yan dahil walang imposible sa Diyos kaya i-claim mo. Hindi gano'n ang ebanghelyo. Ang ebanghelyo ay tungkol sa kaligtasan. Hindi ang ebanghelyo para magkapera ka, magkaroon ka ng sinasabi na iba ng financial freedom. Wala yun, mga kapatid, mga inimbentong aral lang yun para mang-akit ng miyembro. Ang ebanghelyo, mga kapatid, ang gospel talaga, ay ipinangangaral para ang tao maunawaan niya kung papaano siya maliligtas. At yan ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Kaya yung sumunod na pararalan sabi, at kayo na sumampalataya sa Kanya kay Kristo. Yung pananampalataya kay Kristo ang susi ng pagtanggap ng kaligtasan. Ang pararalang ito mga kapatid ay nagpapakita na aktibong pagtugon yan ng isang mananampalataya. Ano yung kanyang aktibong pagtugon? Nanampalataya siya. Pagtugon niyan sa pakikinig niya ng ebanghelyo. Pananampalataya kay Kristo ang kaligtasan. Hindi ang pag-anib sa isang iglesia na gaya ng tinuturo na iba, kinakailangan umanib ka daw diyan. Hindi rin yan doon sa pag-anib doon sa iglesia na nagsasabi na ang opisyal na pangalan daw ng iglesia, dapat katulad ng pangalan ng iglesia nila. May opisyal na pangalan pa. Wala naman sinasabi ang Biblia tungkol sa opisyal na pangalan ng iglesia. Na kapag hindi daw ganun pangalan ng church ninyo, mali ka. Alam niyo, mga kapatid, nahaluan tungkol sa kaligtasan, pananampalataya kay Kristo. Ang susi, mga kapatid. At kapag tayo ay tunay na sumampalataya kay Kristo, sa sumunod na parirala, ang sabi rito, ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Yung salitang tinatakan, mga kapatid, yung sealed. Pag sinabing sealed, yung sinarayan no? Silyado. Biblically, mga kapatid, ay nagpapahiwatig to ng number 1, assurance, katiyakan, at pagmamay-ari at proteksyon. Ang Espiritu Santo, mga kapatid, ang tanda at tatak ng isang tao ay tunay na kabilang sa Diyos. Yung ipinangakong Espiritu Santo rito, mga kapatid, ito yung tinutukoy doon sa matandang tipan pa. Sa mga aklat ng mga propeta, tinukoy yan. Halimbawa sa Ezekiel, sa aklat ni Joel, ng mga propeta yan, na darating daw ang panahon at naganap na ngayon nung panahon ng bagong tipan na ibubuhos ng Diyos ang kanyang Espiritu Santo sa kanyang bayan. Ang Espiritu Santo, mga kapatid, ang nagbibigay ng katiyakan sa mga mananampalataya na sila ay ligtas na nga at kabilang sa Diyos. Gaya na sinasabi halimbawa nito sa Roma 8:16 tungkol sa Holy Spirit na ipinangako. Ang Espiritu, ibig sabihin ng Holy Spirit, mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Kapag ikaw ay talagang nanampalataya, tinatakan ka ng Holy Spirit, ibig sabihin niyan matitiyak mo sa sarili mo na ikaw ay maliligtas at ikaw nga ay tunay na anak ng Diyos. So yan po mga kapatid. Kaya kung isa-summarize natin itong talatang ito, ay makikita natin dito yung proseso ng kaligtasan. Nagsisimula yan mga kapatid sa nakinig sila ng salita ng Diyos na tumutukoy doon sa ebanghelyo ng kaligtasan. At pagkatapos ng pakikinig, tinanggap nila yun kaya naniwala sila sa ating Panginoon Kristo. At pagkatapos mo maniwala sa Panginoon Kristo, tinanggap nila ang Espiritu Santo bilang tatak ng kanilang pagiging anak ng Diyos at katiyakan ng kanilang kaligtasan. Ang lahat ng yan, mga kapatid, ay nangyari dahil kay Kristo. Dahil sabi nga doon sa unang parirala natin, sa Kanya'y kayo rin naman, kay Kristo. Si Kristo ang sentro ng plano ng Diyos para sa kaligtasan. Yan ang panahon na talagang nanampalataya tayo sa ating Panginoon Kristo. Pero ang tanong, mga kapatid, balikan natin ang tanong ng ating title. Baby Christian ka ba? Ano ba ibig sabihin ng baby Christian? At bakit ba natin tinatanong yan? Kasi mga kapatid, marami ang nanatiling naging baguhan na lang na Kristiyano. Para bagang palagi na lang silang bagong Kristiyano, hindi na umunlad
yung kanilang pagiging Kristiyano. Ano ba ibig nating sabihin nito, mga kapatid? Kapag sinabing baby Christian, yung terminong yan, hindi mo mababasa sa Biblia yung salitang baby Christian na literal. Pero yung diwa niyan, nandyan, mga kapatid. Makikita po natin yan sa unang Korinto 3:1 hanggang 3. Ito ay isang grupo ng mga talata to, mga kapatid, sa Biblia na nagtuturo ng kalagayan ng isang baby Christian. Yung baby Christian, mga kapatid, tumutukoy yan sa spiritual na kalagayan ng isang tao na nagsisimula pa lang sa kanyang paglalakbay. Pero dito, mga kapatid, sa unang Korinto, ang kausap ni Pablo, yung mga matagal ng Kristiyano at medyo sinusundot niya yung kanilang isipan at damdamin na dapat hindi sila nananatili sa pagiging baby Christian. Ang tawag dito sa talata ng baby Christian, hindi baby Christian, no? Kundi sanggol sa pananampalataya kay Kristo. So basahin natin, pag-aralan natin itong tatlong sunod-sunod na talata rito sa unang Korinto Kapitulo 3, verses 1 hanggang 3. So yung nakakulay dilaw, makita nyo agad, sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. O basahin natin, no? Mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Mga mananampalataya ba yan? Nananampalataya na yan. Kaya lang, sanggol pa. Para ba, baguhan pa. Baguhan pa ang pananampalataya nila. Samantalang makikita nyo mamaya na lumalabas hindi sila baguhan. Ha? So, pag-aralan natin mga kapatid. So, dito nabanggit ni Pablo na ang mga taga-Korintong mga Christians na kanyang sinulatan, tingnan nyo, no? Ito matindi rito eh. Mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya. No? Fleshly laman, namumuhay sa laman. At yung sanggol sa pananampalataya, infants in Christ. Mas ano pa ito, mga kapatid, no? Mas bata pa sa baby, infants. No? Mga baby na rin yan. Kaya yan natin nango yung baby Christians. Kaya dito makikita nyo, mga taong namumuhay pa ayon sa laman, tapos dinuktungan at mga sanggol pa sa pananampalataya. Nakikita natin na ang sanggol pa sa pananampalataya ay direktang nakaugnay sa pamumuhay. Pamumuhay pa ayon sa laman, di ba? Sa kapatid, kung ang isang Kristiyano, bagamat sinasabi niya na mananampalataya siya, kung siya ay namumuhay pa ayon sa laman, siya ay isang sanggol pa sa pananampalataya. At kung tawagin natin yan sa ating lesson ay baby Christian nga, mga kapatid. Ang ibig sabihin na namumuhay pa ayon sa laman, alam naman natin laman dito kasalanan. Namumuhay pa ayon sa laman ay mga tao na patuloy na sumusunod sa kanilang makalamang mga pagnanasa, mga makasalanang pagnanasa, tulad ng mga makamundong kaligayahan, kapangyarihan, mga bagay na pasariling interes. So ipinakikita nito mga kapatid na yung mga tao, mga sinusulatan ni Pablo rito, ay hindi pa lubos na nagpapagabay sa Holy Spirit. Alam niyo, gagabayan tayo ng Holy Spirit kung susunod tayo sa Diyos. Pero kung hindi ka susunod sa Diyos, hindi ka gagabayan na yung whether you like it or not. Hindi pwede yun. Hindi ka rin yun. Dapat you like it. You like it. Hindi yung whether you like it or not. Para gabayan ka ng Holy Spirit. Willing ka na magpagabay. At ang pagpapagabay, yung pagsunod. Pag sumusunod ka, tutulungan ka ng Holy Spirit na masunod mo ang kalooban ng Panginoon. So yun mga kapatid, no? Sa kontekstong ito mga kapatid, ang namumuhay ayon sa laman ay nagsasadya ng status kung saan yung mga mananampalataya ay hindi pa handang tumanggap ng mas malalalim na mga aral ng Diyos. Bakit natin nasabi yan? Sabi ni Pablo, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. Ibig sabihin, hindi pa silang spiritual. Para baga nahihirapan si Pablo na magpaliwanag pa sa kanila. Dahil sanggol pa sila sa pananampalataya. Dahil nabubuhay pa sila ayon sa laman.
At kung nalalaman man nila ang utos ng Diyos, eh hindi nila tinutupad. Ganun lumalabas yan, mga kapatid. Maaaring nakakapakinig sila pero hindi nila tinutupad. At marami, mga kapatid, sa buong panahon na gano'n sa kasaysayan ng mga Kristiyano. Kaya ito, mga kapatid, pinag-aaralan natin ito para hindi tayo manatiling baby Christian. Kaya yung tanong, baby Christian ka ba? Dapat nasagot natin, hindi na ako baby. Matanda na ako, mature na ako, di ba? Kaya yung buhay, mga kapatid, natin, dapat umuunlad ang ating pananampalataya. Sabi pa sa susunod na talata dito, sabi pa ni Pablo, gatas ang ibinigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain. Yung gatas diyan hindi literal. Yung gatas diyan, pati matigas na pagkain, hindi rin literal na pagkain yan. Yung gatas dito, mga kapatid, ay sumasagisag yan sa mga fundamental na aral, mga basic na aral, mga simulaing aral na madaling maunawaan ng isang bagong mananampalataya. Yan yung mga basic doctrines na importante din naman yan para magkaroon ka ng pananampalataya. Yung matigas na pagkain, mga kapatid, tumutukoy naman yan sa mas malalalim na espiritual na katotohanan na kailangan dyan para maintindihan mo yan, ay kailangan mature ka. Meron ka ng mataas na antas kaysa sa pagiging baby para maunawaan mo. Meron ka ng spiritual maturity. Mature ka na. Ibig sabihin, nung una, dito sabi, ibinigay lamang ni Pablo yung mga pangunahing katuruan sa mga mananampalataya para maunawaan nila yung mga taga-Korinto, mga bagong Kristiyano sila. Gatas ang ibinigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain. Bakit? Sapagkat hindi ninyo kaya noon. Hindi nyo pa kaya noon eh. Mga baby pa kayo noon eh. Kaya lang, ang problema, eto yung sumunod. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya. O meron pa ba sa atin ganon, mga kapatid? Sa tagal nating mga mananampalataya, meron pa ba sa atin na wala pa rin kakayahan na maunawaan yung mga espiritual na bagay, yung mas mahigit pang mas malalalim na katuroan? Alam niyo, mga kapatid, ang susi rito, ito yung susunod na talata. Para umunlad tayo sa unawa natin, para hindi tayo mahirapan umunawa na mas malalalim na aral ng Diyos. Tingnan niyo, mababakas natin sa susunod na talata sa verse 3, mga kapatid. Sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman. Yun ang problema nila eh. Kaya sila nanatiling baby pa eh. Sanggol sa pananampalataya, nananaig pa sa kanila ang laman. Ang laman, kasalanan. Yan yung dahilan kung bakit sila ay nananatili pa rin sa pagiging sanggol sa pananampalataya. Ito ay nagpapakita na nagpapatalo pa sila sa mga pagnanasa ng laman. Bakit ba nasabi ni Pablo ito? Ano ba ang ilan sa mga nangyayari sa mga taga-Korinto? Kung bakit nasabi ni Pablo na nananaig pa sa inyo ang laman? Sumunod na pariralan, sabi rito, ang inyong pag-iinggitan at pag-aaway-away. Tingnan niyo, no? Ay palatandaan na makasanlibutan pa kayo at namumuhay kayo sa laman. Iisipin niyo, mga Kristiyano na ang kausap ni Pablo dyan. Pero meron pa sa kanila mga makasanlibutan, namumuhay ayon sa laman. Ano ba yung laman, mga kapatid? Mga gawa ng laman yan. Nabanggit niya yung dalawang bagay ron, partikular, pag-iinggitan at pag-aaway-away. O ngayon, maaaring sabihin niyo, ay, hindi kami kasama dyan. Wala naman kaming inggitan at pag-aaway-away. Pero tandaan ninyo, mga kapatid, hindi lang yan. Dito, yun ang problema nila, pag-iinggitan, pag-aaway-away. Pero, kaya sinabi na makasanlibutan sila dahil namumuhay pa sila ayon sa laman. Kaya maganda, mga kapatid, makakita natin. Dahil hindi lamang pag-iinggitan ng pag-aaway-away, ang binabanggit ng mga hilig na laman dito sa Galatia 5:19 hanggang 21. Alam kong marami na sa inyo pamilyar sa mga talatang ito, yung mga gawa ng laman kung tawagin, at sa Revised Tagalog Popular Version, mga hilig ng laman kung tawagin yan. Basahin po natin, mga kapatid. Baka kasi malimit lang yung isipan natin sa pag-iingitan ng pag-aaway-away. Sa kaso ng mga taga-Korinto, yun ang problema. Meron silang pag-iingitan ng pag-aaway-away.
At maaaring sa atin, wala. Pero baka makachamba tayo mga kapatid. Pag-aralan natin itong mga gawa ng laman sa 5:19 hanggang 21. Madalas natin mai-share 'to mga kapatid, sapagkat mahalaga kasi na 'wag tayong makapamuhay sa ganitong kalagayan. Ang sabi rito sa Revised Tagalog pa rin 'yan, yung Bagong Magandang Balita Biblia. Ang sabi rito, hindi maikakaila ang mga hiling ng laman, mga hiling ng laman, mga gawa ng laman 'to, deeds of the flesh. Mga kasalanan 'to. Pakikipid, kahalayan at kalaswaan. Madalas kong sabihin na yan yung first three. Mga sexual sins yan. Sexual immorality, impurity, indecent behavior. May kaugnayan lahat yan sa sexual. So, hindi ka nga naiingit, pero meron ka namang ganyan. May problema ka. Gawa rin ang laman yan. Pagsamba sa Diyos-Diyusan, pangkukulam, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway-away. O nabanggit yung pag-aaway-away. Yan yung binabanggit ni Pablo, di ba? May problema doon sa Korinto. Pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi. So yun. Pagkaingit, hindi natin iniisa-isa, pinapaalala lang natin. No? Hindi natin pinapaliwanag. Pagkaingit, o nabanggit ni Pablo yan. Pag-aaway-away, ito naman pagkaingit sa unang Korinto, di ba? Dalawang bagay yun, di ba? Binabasa lang natin para mapaalala rin sa atin yung iba. Pagpatay, paglalasing, kalayawan, at iba pang katulad nito. So, hindi lang yun. Meron pang basta mga katulad nun. Muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. So, nakita niyo, no? Yan yung mga gawa ng laman. Bagamat dito, mga kapatid, partikular, pag-iingitan at pag-aaway-away, kasama rin sa listahan ng mga gawa ng laman. So, ito yung nagpapakita ng kawalan ng pagkakaisa. Yung pag sinabing pag-iingitan at pag-aaway-away, kawalan ng pagkakaisa yan na meron doon sa Korinto, di ba? Parang hindi sila nagmamahalan na nararapat dapat umiiral sa church, sa isang local church. Kaya sa konteksto ng iglesia sa Corinto, mga kapatid, meron silang pagkakabahabahagi dahil sa kanilang pagkiling sa iba't ibang mga leader. Yun ang problema nila eh. Mababakas natin yan, mga kapatid. No? Yung ganyang problema nila na pag-iingitan at pag-aaway-away, ano yan, makikita natin sa unang kapitulo ng sulat na ito ni Pablo. Tingnan nyo. Silipin muna natin yan bago tayo tumuloy pa sa ibang parirala. Sa unang Korinto, chapter 1, verse 10 hanggang 13. Mga kapatid, ako'y nakikiusap sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Magkaisa kayo at huwag magkabahagi maging sa isipan at maging sa layunin. So may problema sila dyan, di ba? Merong pagkakabahagi. Kaya sabi ni Pablo, magkaisa kayo at huwag magkabahagi sa isipan at maging sa layunin. Sapagkat ibinalita sa akin ng mga kasamaan ni Chloe, marahil isang mga aktibong manggagawa to, mga kasamaan ni Chloe, na kayo raw ay nag-aaway-away. Away-away sila. Ano bang klaseng away-away yon? Ito ang tinutukoy ko. May nagsasabing kay Pablo ako, may nagsasabi namang ako'y kay Apolos, may iba pa rin nagsasabi kay Pedro ako, at may iba namang nagsasabi ako'y kay Kristo. Nagugrupo-grupo sila, no? Kay Pablo, kay Apolos, mga leader ng church yan eh. Si Pedro, si Apostol Pedro yan. Kaya tanong ni Pablo, bakit? Nahati ba si Kristo? Si Pablo ba ang ipinakaw sa krus para sa inyo? Binautismohan ba kayo sa pangalan niya? Ibig sabihin lang nito mga kapatid, hindi dapat umiral yan na doon kayo nakatingin sa leader ninyo. Basta ako kay Pablo, ako kay Apostol Pedro, ako kay Apolos. Walang ganun dapat sa loob ng isang local church. San local church yan? Yung Corinto. So yan yung kanilang pag-iinggitan at pag-away-away. At ang sabi ni Pablo tungkol dyan, sa sunod na parirala ay palatandaan na makasanlibutan pa kayo at namumuhay kayo ayon sa laman. So yun ang senyales na sila'y namumuhay ayon sa laman. So ang aral dito mga kapatid ay ang kahalagahan ng espiritual na paglago.
Paglago, yung paglayo sa makalamang pag-iisip at pagkilos upang maging mas mature tayo sa ating pananampalataya. Dapat ay hindi tayo manatiling sa pagiging baguhan, yung sanggol sa pananampalataya. At kapag tayo namumuhay ng ayon sa laman, sanggol pa rin tayo sa pananampalataya. Kahit 48 years ka na mananampalataya, kapag ikaw ay namumuhay pa ng ayon sa laman, ay sanggol ka pa rin sa pananampalataya. Kaya ang susi, mga kapatid, ng espiritual na paglago, para maunawaan natin yung mas malalalim na mga espiritual na bagay, nakasalalayan sa ating pagbabago. Na sa ating pamumuhay ay ating tinutupad ang mga utos ng Diyos. Ating natututunan mula sa kanyang mga salita. Huwag na tayong mamuhay pa na gaya ng pamumuhay ng mga taga-sanlibutan. So, yan naman naging problema, di ba? Diyan sa unang Korinto 3:1 hanggang 3. Hindi makapagsalita si Pablo na mas malalalim na bagay ng Diyos dahil alam niya, hindi naman maiintindihan ng mga kausap niya. Bakit? Namumuhay pa sila ayon sa laman. Kaya mga kapatid, gusto niyo maunawaan ng Biblia? Gusto niyo maintindihan ng mga salita ng Diyos? Magbago tayo. Okay, mananampalataya tayo, pero kailangan pa rin natin ng pagbabago. Magpasakop tayo sa Diyos. Sundin natin, tuparin natin yung ating mga napapakinggan at gagabayan tayo ng Diyos. Bibigyan tayo ng karunungan para maunawaan pa ang mas malalalim na bagay tungkol sa Diyos. At kung magkaganon, ay lalo tayong titibay sa ating pananampalataya. So yan mga kapatid, nasa unang Korinto. So, dumako naman tayo sa isa pang bahagi. Ito, sa huling bahagi na agad to mga kapatid. Dalawang part lang to. Yung kanina sa unang Korinto. Ngayon naman, isa pang grupo ng mga talata na nagtuturo sa atin na ang dapat na kalagayan ng isang mananampalataya habang tumatagal at umuusad ng panahon. Habang matagal ka ng Kristiyano, matagal na tayong Kristiyano, di ba? Meron ba sa inyo na ngayon lang? O ngayon lang, okay lang, baguhan ka, pero hindi ka dapat manatiling baguhan. Dito sa Hebreo 5:11 hanggang 14, ay dito mga kapatid, ay tingnan natin ang sinasabi ng Biblia kung ano ang dapat na maging kalagayan ng bawat isa sa atin habang dinadagdagan ng Diyos ang ating mga araw. Dinadagdagan ng Diyos ang ating mga panahon bilang mga mananampalataya. Yung apat na sunod-sunod na mga talatang ito mga kapatid ay magpapaliwanag sa atin tungkol sa espiritual na katamaran at saka yung kakulangan ng sigasig sa pakikinig at pag-unawa sa mga mas malalalim pa na katotohanan ng Diyos. Tingnan niyo mga kapatid. Ito, tungkol to sa pagunlad natin sa pananampalataya. Pero, pag-aralan po natin. Sa Hebreo 5:11 hanggang 14. Tungkol sa kanya ay marami kaming masasabi. Yung tinasabi nito yung tungkol sa kanya, tungkol yan kay Melchizedek. Melchizedek. Si Melchizedek, mga kapatid, yung binanggit sa mga nauna dyan. Hindi natin babasahin yun, no? Dahil hindi naman yan yung paksa natin, pero nabanggit siya eh. Kasi dito makikita natin yung sequence ng mga talata na nagkaroon ng problema rin yung writer dito na parang kay Pablo rin kanina na meron pa sanang gustong sasabihin na mas malalalim na bagay. Kaya lang hindi niya masabi. Katulad dito, hindi niya masabi. Dahil at mahirap ipaliwanag, nahirapan siya paliwanag doon sa mga kausap niya. Yung sinulatan ng Hebreo. Nahirapan. Hindi naman dahil sa mahirap yung paksa, kundi yung mga mambabasa niya ay hindi nakahanda sa espiritual na pag-unawa. Yung mga bagay na nais na lakayin ay para sa mga espiritual na matured. May gulang, ika nga, hindi baby. Ngunit yung mga mambabasa ay mukhang mga baby Christians. Makikita nyo mamaya, nababanggitin na mga sanggol pa rin to sa pananampalataya. So, tuloy mo na natin. Palibhasa ay naging mapurol na kayo sa pakikinig. Alam niyo yung salitang mapurol dito mga kapatid, naglalarawan niya ng espiritual na katamaran. Bakit natin nasabing yung mapurol dito, espiritual na katamaran yan?
Sa Greek word, yung pagkakasulat ng salita mapurol ay notros. Ang ibig sabihin ng notros, mga kapatid, pag binasa niyo sa Greek dictionary, no? Tumutukoy yan sa pagiging pabaya at hindi aktibo sa espiritual na aspeto ng buhay. Nakita niyo, ibig sabihin niyan tamad, mabagal, walang sigasig. Yun yun. Kaya nasabi ko na etong mapurol sila, mga ano yan, mga katamaran yan, spiritual na katamaran. Wala silang sigla sa kanilang spiritual na buhay. So, yung mga mambabasa na sinulatan dito, tila nawala yung sigasing nila sa pakikinig at pagsubaybay ng salita ng Diyos. Dahil dahilan yan kaya't naging mahirap para sa kanila na maunawaan ang mas malalalim na aral. Kaya napakahalaga mga kapatid, yung hindi tayo nag-a-absent sa ating mga pag-aaralan ng salita ng Diyos. Gaya nitong pagtitipon na ating ginagawa. Nag-aaral tayo palagi ng salita ng Diyos. Bakit natin nasabi dito yung mga bagay na yan, mga kapatid? Ano ba yung spiritual na kalagayan ng mga sinusulatan dito? Tingnan nyo. Sapagkat bagamat sa panahong ito'y dapat na kayo'y mga guro na, ibig sabihin, dapat teacher na kayo ngayon Teacher na kayo, nagpapahiwatig to na matagal na silang Christians. Di ba? Kasi tingnan nyo, bagamat sa panahong ito'y, may tinutukoy na panahon, by this time. Kaya yung pagkakabanggit sa, yan pariralang yan, kunin natin sa, ang dating ang Biblia. Tingnan niyo. Singit lang natin yung version na to. Sapagkat nang kayo'y nangararapat ng maging mga guro dahil sa kaluwatan. Ibig sabihin, matagal-tagal na sila mga Kristiyano. Dapat teacher na kayo dahil sa katagalan, kaluwatan. Yung ibig sabihin, di ba? Kaya balikan natin. Sapagkat bagamat sa panahon ito'y dapat na kayo'y mga guro na, kailangan muling may magturo sa inyo ng mga unang simulain ng aral ng Diyos. Ibig sabihin, back to grade 1 kayo, dapat teacher na kayo sa tagal ng panahon. Nakita nyo, tingnan natin yung kalagayan natin. Umunlad ba ang ating kaalaman tungkol sa mga katotohanan ng Diyos? Baka may problema tayo, baka katulad sa Korinto, baka namumuhay tayo ng ayon sa laman. Talagang hindi tayo uunlad sa ating mga kaalaman tungkol sa salita ng Diyos. Sabi rito, baka naman sana wag tayo mapunta riyan na kailangan muling meron magturo sa atin ng mga unang simulain ng aral ng Diyos. Kailangan doktrinahan ulit tayo, back to grade 1 tayo. Kailangan turuan pa tayo muli ng mga unang simulain ng aral ng Diyos. Wag na. Dapat umuunlad tayo Yan ang isang dapat makita natin sa aralin natin. Ang isang Kristiyano ay umuunlad dapat sa kaalaman at ang susi diyan. Kung titingnan natin sa Korinto kanina, huwag tayo mamuhay ng ayon sa laman. At dito, meron pang solusyon dito, mga kapatid, na madadaanan natin bago tayo magwakas. No? At tuloy muna natin sa susunod na panarala. At sabi nung sumulat na Hebreo, kayo nangangailangan ng gatas at hindi pagkain matigas. O di patungo siya sa para baga sinasabi niya na mga baby pa kayo. Gatas lang ang kaya ninyong lunin hanggang ngayon. Hindi nyo pa kayang kumain na matigas na pagkain. Ayun, katulad din sa literal yan, di ba? Sanggol, hindi pwede pa kainin ng fried chicken yan, sanggol. Sa mga may hustong gulang lang yon. Mabibilaukan yan. O kaya hindi niya mapapakinabangan. So, tuloy natin. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang alam sa salita ng katwiran. Palibhasa ay isa siyang sanggol. So ito, tingnan nyo mabuti ito mga kapatid. Mga sanggol pa sila sa pananampalataya. Di ba? Nabangin, baby Christian yan. Hindi nga alam baby pagkakabanggit. Pero infant pa nga. Infant. Spiritually infant sila. Hindi pa sila matured. Walang alam sa salita ng katwiran, ang sabi dyan. Ano ibig sabihin ng salita ng katwiran? Ang salita ng katwiran, mga kapatid, ibig sabihin lang yan, salita ng Diyos yan. Yan tumutukoy sa mga aral, salita ng Diyos. Naglalaman ng katotohanan, katarungan, pagsunod sa kalooban ng Diyos. So yan mga kapatid, no? Pag sinabing walang alam sa salita ng katwiran, ibig sabihin parang
mga ignorante pa 'to pagdating sa salita ng Diyos. Hanggang ngayon wala pa kayong alam sa salita ng katwiran. Naging mapurol na nga sila sa pakikinig, eh. Kaya sabi rito, eh, palibhas ay isa siyang sanggol. Sanggol, di ba? O ngayon mga kapatid, para hindi tayo manatiling sanggol, kaya natin pinag-aaralan 'to, gusto nating umunlad. Nagkaroon tayo ng aral kanina sa unang Korinto, 3:1 hanggang 3, di ba? Kailangan huwag tayong mamuhay ayon sa laman. Iwasan natin yung mga gawa ng laman. Dito naman, mga kapatid, sa susunod na talata, makikita natin dito yung dapat na maging kalagayan nga natin. Ngunit ang pagkaing matigas ay para sa mga nasa hustong gulang. Pagkaing matigas, sumasagisag yan sa mas malalalim na doktrina, mas malalalim na aral ng Diyos. Katulad din, di ba, sa literal, mga kapatid, pag sanggol, eh, gatas ka pa lang. Pero pag mature ka na, bibigyan ka na ng talagang pagkain na pang-mature na tao. So, dito mga kapatid, kung mananatili tayo mga baby Christian lamang, ay hindi natin mapapakinabangan at mauunawaan mga mas malalalim na aral ng Diyos. Kaya mahalaga na umabot tayo sa pagiging hustong gulang, mature nga, maturity. Paano natin mararating ito? Ito mga kapatid, ito ang kailangan natin gawin. Ngunit ang pagkaing matigas ay para sa mga nasa hustong gulang. Ano ba meron doon sa mga nasa hustong gulang? Na dahil sa pagsasagawa, yan ang meron doon sa nasa hustong gulang. Yung mga mature na dahil daw sa pagsasagawa, because of practice. Yung practice dito, mga kapatid, na tumutukoy sa aktibong pagsunod sa mga utos ng Diyos. I-practice mo yung napapakinggan mo. Sumunod ka para mag-mature ka. Kaya yan, mga kapatid, kung hindi tayo susunod sa salita ng Diyos, sabi ko nga, kahit 48 years ka ng mananampalataya, ay hindi ka pa rin umaalis sa pagiging baby Christian. Diba? Pag baby Christian, nandyan yung iba't ibang mga may hinang mga kalagayan natin. Nandyan yung matitisiring ka, matampuhin ka, di ba? Marami ka napupuna, puro negatibo na lang nakikita mo. Yung mga, yung mga senyalis na pagiging mababaw pa natin sa ating pagiging Kristiyano. Kailangan natin, i-practice natin. Dahil because of practice, ano nangyayari? Because of practice, ay nasasanay ang kanilang mga pakiramdam na makilala ang pagkakaiba na mabuti at masama. Yun yan, mga kapatid. Nagkakaroon tayo ng training. Have their senses. Tinitraining natin ang senses natin. Have their senses trained to distinguish between good and evil. Pero paano yan? Dahil pinapractice natin. Dahil sa pagsasagawa natin ng ating mga napapakinggang aral. Dalawang bagay yan, mga kapatid. Dalawang bagay. Kailangan natin ng patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos. Yan ang unang bagay. At ang ikalawang bagay, ang patuloy na pagsunod sa napapakinggan nating salita ng Diyos. Lumalabas, baliwala yung ating napapakinggan kung hindi natin tinutupad. Nalala niyo yung sabi ni Santiago, huwag tayo maging tagapakinig lamang, kundi maging tagatupad ng salita o ng mga utos ng Diyos. So yan ang susi, mga kapatid. Kung nais nating umunlad sa ating pananampalataya at maalis tayo sa pagiging baby Christians, makinig tayo at tumupad. Hindi ka naman makakatupad kung wala kang pinakikinggan. So dire-diretso dapat ang pakikinig. Sapagkat yung mga hindi na baby, sila'y mayroon ng karanasan sa salita ng katwiran. May alam na, may nalalaman na tungkol sa salita ng katwiran. At patuloy, mga kapatid, na dinadagdagan ng kanilang mga kaalaman. So yun po, mga kapatid, tinawag tayo ng Diyos para hindi lamang manatili na maging sanggol at baguhan
sa ating pananampalataya. Kundi nais ng Diyos na lumago tayo tungo sa pagiging mature, magiging ganap at espiritual na pagunlad bilang mga tagasunod ni Kristo. Ang mga salita ni Kristo na iniwan sa atin, ang mga salita ng Diyos na nandyan, sapat yan para tayo palakasin, turuan, at ihanda para sa mga mas malalalim na katotohanan at gawain sa kanyang kaharian. Tandaan natin, no? Yung sinabi kanina sa 5:14 na Hebreo, yung huli talata natin kanina, yung pagkaing matigas ay para sa mga taong may sapat na gulang. Na dahil sa pagsasanay ay nagkaroon ng kakayahang makilala ang mabuti at masama. So hindi tayo nilikha para manatiling makalaman na hindi dapat masubukan sa atin ang mga gawa ng laman na yan pangsanlibutan mga kapatid. Tinawag tayo para magbunga tayo, maging ilaw tayo, maging mga tapat na tagapaglingkod ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, tanungin natin ang ating mga sarili. Ako ba ay isang baby Christian pa rin? Kung oo ang iniisip, kung oo ang sagot mo, panahon na para kumilos ka. Panahon na upang sumunod, magpakumbaba, at mapasailalim sa kalooban ng Diyos. Magdesisyon tayo ngayon mga kapatid. Kailangan magdesisyon ka dahil hindi mo alam kung ano mangyayari bukas. Piliin natin lumago. Piliin natin maging matatag sa pananampalataya. At piliin natin maglingkod sa Diyos. Kaya kailangan mga kapatid, patuloy na pag-aaral ang salita ng Diyos at pagtupad, pagsunod. So hanggang dyan mga kapatid, ang ating aralin, naway nakinabang tayo tungo sa ikalalalim at ikatitibay ng ating pananampalataya. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Tayo po'y muling manalangin.